Ang umaga sa Baguio ay laging may kasamang lamig. Ngunit para sa 8 taong gulang na si Lucia Santos, ang tunay na ginaw ay hindi nagmumula sa hamog na pumapasok sa siwang ng bintana. Ito ay nagmumula sa katahimikang bumabalot sa kanilang malaking bahay, isang katahimikang mas matalas pa sa alinmang patalim. Nakaupo siya sa kanyang silya sa malawak na hapagkainan. Ang kanyang mga paa ay hindi pa abot sa sahig na kasing kintab ng salamin. Sa harap niya ay isang plato at sa ibabaw ng plato ay ang kanyang almusal, tanghalian at kung minsan, pati hapunan. Ang tinatawag ng kanyang tita corazon na tinapay ng araw. Isang simpleng sandwich lamang ito. 2 piraso ng tinapay na may palamang peanut butter at hiniwang saging. Ngunit sa mata ni Lucia, ang pagkain na ito ay isang paalala, isang simbolo. Dahan-dahang pumasok si Corazon Montenegro sa silid. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay tila isang babala. Hindi siya nagsasalita. Inilapag niya ang plato sa harap ni Lucia nang walang anumang emosyon. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa porselana. Maganda, ngunit walang buhay. Kumain ka, utos ni Corazon. Ang boses ay kasing lamig ng umaga. Tumango si Lucia. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig habang inaabot ang tinapay. Bago niya ito isubo, alam na niya ang susunod na mangyayari. Ang inspeksyon. Ang mga mata ni Corazon ay parang sa isang agila. Sinuri nito ang kanyang uniforme, kung may lukot ba o dumi. Tiningnan ang kanyang buhok na nakatali ng mahigpit kung may kahit isang hibla na lumiligaw. At ang pinakahuli, ang kanyang mga kuko. Ang mga kamay, sabi ni Corazon. Itinaas ni Lucia ang kanyang mga kamay, nakabukas ang mga palad. Napakagatlabi siya. Kahapon, habang naglalaro sa hardin, may kaunting lupang pumasok sa ilalim ng kanyang kuko sa hinliliit. Kinuskos niya ito ng maigi kagabi, ngunit ang takot ay naroon pa rin. Lumapit si Corazon at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay mahahaba at malamig. Tiningnan nito ang bawat kuko. Huminga ng maluwag si Lucia nang bitawan siya nito nang walang sinasabi. Ligtas siya sa araw na ito. Sinimulan niyang kainin ang tinapay. Bawat kagat ay isang pagsubok. Kailangan niyang nguyain ito ng dahan-dahan, nang walang tunog. Kailangang ubusin ang lahat hanggang sa huling mumo. Ang peanut butter ay dumidikit sa kanyang ngalangala at ang saging ay tila walang lasa. Habang kumakain, ang mga mata ni Lucia ay palihim na gumapang patungo sa pader. Doon, sa isang mamahaling kwadro, ay ang larawan ng isang babaeng laging nakangiti. Ang kanyang buhok ay malago at medyo kulot, at ang mga mata nito ay puno ng kislap. Iyon si Celestina, ang kanyang tunay na ina. Hindi niya ito masyadong naaalala. Ang tanging alaala niya ay isang mainit na yakap at ang amoy ng mga bulaklak. Sabi ng kanyang papa, namatay daw ito noong sanggol pa lamang siya. Ang babaeng nasa larawan ay tila isang anghel, isang bituin sa langit na hindi niya maabot. Napapaisip siya kung ano kaya ang lasa ng tinapay kung ito ang naghanda para sa kanya. Siguro, matamis. Siguro, malambot. Biglang tumunog ang telepono sa sala. Napatigil si Lucia sa pagnguya. Tapusin mo yan, sabi ni Corazon bago tumayo at sagutin ang tawag. Narinig ni Lucia ang pagbabago sa boses ng kanyang tita Corazon. Mula sa malamig at patag na tono, ito ay naging matamis at malambing. Naging musika ito sa pandinig. Mahal ko, masayang bati ni Corazon sa telepono. Kumusta ang biyahe mo? Oo, syempre. Maayos kami dito. Si Lucia, ayan, kumakain ng masustansiyang almusal na inihanda ko. Ang kanyang papa, si Rodrigo, laging nasa biyahe para sa trabaho. Kapag tumatawag ito, ang bahay ay pansamantalang nagiging isang paraiso. Si Corazon ay nagiging ibang tao, isang mapagmahal na asawa
at isang maalagang ina. Opo, Papa, sabi ni Lucia kapag ibinibigay sa kanya ang telepono. Ngunit ang mga salita ay laging kinakapos. Paano niya sasabihin ang bigat sa kanyang dibdib sa loob lamang ng ilang minuto? Nang matapos ang tawag, ang nangiti sa labi ni Corazon ay unti-unting naglaho. Ang maskara ay bumalik sa dati. Ang bahay ay muling naging malamig. Mabilis na tinapos ni Lucia ang kanyang tinapay. Ininom niya ang kanyang gatas. Sa kanyang pagmamadali, bahagyang tumagilid ang baso. Isang patak, isang maliit na patak ng puting gatas ang dumaloy sa makintab na mesa. Ang puso ni Lucia ay tila huminto sa pagtibok. Napatitig siya sa patak ng gatas na parabang ito ay isang bomba na malapit nang sumabog. Tumingin siya kay Corazon, naghihintay ng sigaw, ng sermon o ng palo. Ngunit si Corazon ay hindi sumigaw. Hindi ito nagsalita. Nakatayo lamang ito roon, nakatitig sa patak ng gatas. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, walang galit, walang awa. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Lucia na ang katahimikan ng kanyang tita Corazon, ang nakabibinging katahimikan nito, ay mas nakakatakot pa kaysa sa alinmang sigaw. 20 taon, 2 dekada na ang lumipas mula sa umagang may natapong gatas. Ang mga kamay na dating nanginginig ay matatag na ngayong humahawak ng ballpen habang nagtatala sa kanyang notepad. Ang batang babae, natakot magsalita, ay isa na ngayong iginagalang na psychologist. Dr. Lucia Santos, ang kanyang pangalan ay nagbibigay ng pag-asa sa iba. Ngunit sa loob ng kanyang modernong klinika sa Maynila, na may mga dingding na kulay krema at mahinahong musika, may mga pagkakataong ang lamig ng Baguio ay muling gumagapang sa kanyang balat. At ngayon ay isa sa mga pagkakataong yon. Sa tapat niya ay nakaupo si Ana, isang dalagitang may mga matang puno ng pagkabalisa. Ang kwento nito ay isang pamilyar na himig na nagpatindig sa mga balahibo ni Lucia. Kailangan laging perfect, Doc. Halos pabulong na sabi ni Ana. Ang grades ko, ang itsura ko, kahit ang paraan ko ng pagngiti. Kapag may nakita si Mami na maliit na mali, kahit isang hibla lang ng buhok na wala sa lugar, hindi siya nagsasalita. Titingnan ka lang niya. At yung tingin na yon, parang mas masakit pa sa sampal. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa dibdib ni Lucia. Humigpit ang hawak niya sa kanyang ballpen. Sa kanyang isipan, hindi na si Ana ang nakikita niya, kundi ang isang munting batang nakaupo sa hapagkainan, nanginginig sa takot dahil sa isang patak ng gatas. Nararamdaman mo bang hindi ka sapat, Ana? Tanong ni Lucia. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Isang maskarang hinasa ng maraming taon. Tumango ang dalagita at isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata nito. Palagi po, Doc. Palagi. Nang matapos ang sesyon at mag-isa na lamang si Lucia sa kanyang opisina, bumagsak ang kanyang mga balikat. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang magulong tanawin ng lungsod. Nakipagsiksikan ng mga sasakyan sa ibaba. Bawat isa ay may sariling destinasyon. Ngunit siya, pakiramdam niya'y walang patutunguhan. 20 taon siyang tumakbo, pero heto pa rin siya. Nakakulong pa rin sa malamig na bahay sa Baguio. Ang gabi ay hindi nagdulot ng kapahingahan. Sa kanyang panaginip, siya ay muling 8 taong gulang. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang sala at ang sahig ay gawa sa yelo. Hinahanap niya ang kanyang ina, ang babaeng nakangiti sa larawan, ngunit ang tanging naroon ay si Corazon, nakatayo sa isang sulok, isang aninong walang mukha. Sa bawat hakbang ni Lucia, lumilikha ng lamat ang yelo sa sahig. Tinatawag niya ang kanyang papa, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. At pagkatapos, nakita niya ito, ang tinapay ng araw, nakapatong sa isang mesang yelo. Inabot niya ito, ngunit bago niya mahawakan, isang patak ng gatas ang nahulog mula sa kung saan
at ang buong sahig na yelo ay nabasag. Nahuhulog siya sa isang walang katapusang kadiliman at ang huling narinig niya ay ang nakabibinging katahimikan. Nagising si Lucia na humihingal. Ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Ang aircon sa kanyang kwarto ay nakabukas. Ngunit ramdam niya ang ginaw na tila nagmumula sa kanyang mga buto. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang magpatuloy na mabuhay kasama ang mga multong ito. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang ama. Si Rodrigo, na ngayoy retirado na, ay masaya sa kanyang simpleng buhay sa Laguna. Lucia, anak, napatawag ka? Masiglang bati nito. Papa, panimula ni Lucia nag-aalangan. Naisip ko lang po, yung bahay sa Baguio, nakatayo pa rin po ba? Natahimik si Rodrigo sa kabilang linya. Ang sigla sa boses nito ay biglang nawala. Bakit mo naman naitanong? Matagal nang nakasara yon. Gusto ko po sanang pumunta. Gusto kong makita ulit. Anak, para saan pa? Ang boses ng kanyang ama ay may halong pag-aalala. Tapos na yon. Nakaraan na. Hayaan mo nang manahimik ang mga bagay-bagay. Papa, kailangan ko to. Mariing sabi ni Lucia. Ang determinasyon ay nabubuo sa kanyang puso. Kailangan kong harapin kung ano man ang naiwan doon. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa huli, bumuntong hininga si Rodrigo. Nasa akin pa ang susi. Pero mag-iingat ka, anak. May mga pinto na mas mabuting huwag nang buksan. Hindi pinansin ni Lucia ang babala. Sa isang maulap na hapon, habang nagbabanta ang ulan, minaneho niya ang kanyang kotse, paakyat sa mga palikpik na daan ng Cannon Road. Habang paakyat siya, papalayo sa init ng kapatagan, unti-unting bumabalot sa kanya ang lamig ng kabundukan. Tila isang paglalakbay pabalik sa panahon. Nang marating niya ang pamilyar na kalye, bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak sa windshield ay parang luhang matagal nang naipon. At doon, sa dulo ng kalsada, nakatayo ito. Ang bahay. Mas matanda, mas malungkot. Ang pintura ay natutuklap na at ang hardin na dating laging malinis ay nilamon na ng matataas na damo. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at nanatili sa loob. Pinapanood ang ulan na humahampas sa mga bintana ng bahay. Para itong isang halimaw na natutulog, naghihintay na gisingin. Sa wakas, huminga siya ng malalim, kinuha ang susi at lumabas. Ang kalawangin nitong gate ay umingit sa kanyang pagtulak, isang tunog ng pagtutol. Dahan-dahan siyang naglakad sa batong daanan. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Nasa harap na siya ng pinto. Ang dating makintab na barnis nito ay kupas na. Itinaas niya ang kamay na may hawak ng susi. Nanginginig ito. Tulad ng panginginig nito, 20 taon na ang nakalipas habang hawak ang isang baso ng gatas. Ipinasok niya ang susi sa seradura. Medyo mahirap itong ipihit sa simula. Tila naninigas dahil sa kalawang at sa tagal ng panahon. Ngunit sa kaunting puwersa, isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Mas malakas pa sa patak ng ulan. Huminto ang kanyang paghinga. Ito na yon. Ang pinto sa kanyang nakaraan ay handa nang bumukas. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Umingit ito sa isang mahaba at nakapaninindig balahibong tunog. Isang daing mula sa mga bisagrang matagal nang hindi gumagalaw. Isang bugso ng hangin mula sa loob ang sumalubong sa kanya, amoy ng alikabok, ng lumang kahoy at ng mga alaalang matagal nang hindi nasisinagan ng araw. Humakbang siya papasok sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa nakabukas na pinto sa kanyang likuran. Ang lahat ng waveless ay nababalutan ng puting tela, tila mga kaluluwang natutulog sa ilalim ng kumot ng alikabok. Dahan-dahan, isinara niya ang pinto. Isang huling malakas na click ang narinig, at ang kadiliman at katahimikan
ay tuluyang lumamon sa kanya. Nakatayo siya roon sa gitna ng sala ng kanyang pagkabata at sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, huminto na si Lucia sa pagtakbo. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat. Tila ba ang bawat alikabok na lumulutang ay may dalang bigat ng mga taong lumipas. Hinayaan ni Lucia na manatili sa dilim ang kanyang mga mata. Isang paraan para masanay sa katahimikang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong at ang dumadagundong na tibok ng sarili niyang puso. Nagsimula siyang maglakad, ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng mahinang tunog sa sahig na kahoy. Ang kanyang mga kamay ay gumapang sa puting tela na bumabalot sa isang malaking piano sa gilid ng sala. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, naramdaman niya ang kapal ng alikabok. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Isang hapon, pagkatapos ng klase, siya ay 9 na taong gulang. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa labas, siya ay nakaluhod sa sahig, may hawak na basahan. Ang buong sahig ng sala na gawa sa nakera ay kailangan niyang pakintabin. Hindi ganyan, sabi ni Corazon na nakatayo sa kanyang likuran na parang isang estatwa. Dapat pabilog ang pagpunas mo at dapat madiin. Gusto kong makita ang refleksyon ko sa sahig. Ang kanyang mga braso ay nangangalay na. Ang amoy ng floor wax ay nakakahilo. Ngunit hindi siya maaaring tumigil. Pinunasan niya ng pinunasan, paikot-ikot, hanggang sa ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. Nang sa wakas ay tumigil siya para tingnan ang kanyang gawa. Nakita niya ang malabong refleksyon ng mukha ni Corazon. Seryoso, walang babalang ngiti, hindi kontento. Ipinikit ni Lucia ang kanyang mga mata. Itinaboy ang alaala. Iyon ang buhay niya noon. Isang walang katapusang pagpupunyagi para sa isang pagkilalang hindi kailanman darating. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Iniwan niya ang sala at tinungo ang pasilyo patungo sa mga silid tulugan. Ang unang pinto sa kanan, ang kanyang kwarto. Dahan-dahan niyang itinulak ito. Walang gaanong nagbago. Ang maliit na kama ay naroon pa rin sa sulok. Maayos ang pagkakalapat ng kumot sa ilalim ng manipis na alikabok. Ang maliit na aparador. Ang study table sa tabi ng bintana. Ang lahat ay nasa ayos, perpekto, walang buhay, tulad ng isang museum exhibit. Walang mga poster sa pader, walang mga laruan na nakakalat. Ang tanging palamuti ay isang maliit na bookshelf kung saan nakahilera ang mga librong hindi niya pinili, mga librong inaprubahan ni Corazon. Ang pakiramdam ng pagkasakal ay bumalik. Dito, sa silid na ito, natutunan niyang itago ang kanyang mga tunay na damdamin. Dito siya umiyak ng walang tunog. Dito niya pinangarap na sana ay isa na lang siyang ibon. Malayang lumipad palayo sa bintanang iyon. Hindi siya nagtagal. Mabilis siyang lumabas at isinara ang pinto. Tila isinasara ang isang kabanata ng kanyang buhay na ayaw na niyang balikan. Sa tapat ng kanyang silid ay ang pinto ng master's bedroom. Ang silid ng kanyang ama at ni Corazon. Nag-alinlangan siya sandali. Ito ang sentro ng kapangyarihan sa bahay, ang lugar na pinakaiiwasan niya. Ngunit narito na siya. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang maintindihan. Binuksan niya ang pinto. Mas malaki ang silid na ito, mas madilim. Isang malaking kama ang nangingibabaw sa gitna, nababalutan din ng puting tela. Sa isang gilid ay ang malaking aparador na gawa sa dark wood. Ang hangin dito ay tila mas malamig. Ito ang kaharian ni Corazon. Nilapitan niya ang aparador. Ang amoy ng naphthalene balls at lumang pabango ay kumapit pa rin sa kahoy. Binuksan niya ang isang pinto nito. Nakabitin pa rin sa loob ang ilang mga bestida ni Corazon, nakabalot sa plastik. Ang lahat ay nakaayos ayon sa kulay, mula sa pinakamaputi hanggang sa pinakamaitim. Kahit sa paglisan, ang kaayusan ay hindi nawala.
Wala siyang hinahanap na partikular. Siguro isang litrato, isang talaarawan, kahit anong bagay na magbibigay sa kanya ng pahiwatig. Sinimulan niyang kapain ng mga damit ang loob ng aparador. Habang isinasara niya ang pinto, sumandal siya sa gilid ng aparador para itulak ito ng maigi. Isang mahinang tunog, isang paggalaw. Naramdaman niya ito. Ang panel sa likod ng mga nakasabit na damit ay bahagyang gumalaw. Kumunot ang kanyang noo. Muli niyang itinulak ang lugar na iyon. At doon, nakita niya ang isang manipis na siwang, isang pekeng ilalim. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Gamit ang kanyang mga daliri, maingat niyang hinila ang panel. Ito ay masikip. Ngunit sa kanyang pagpupumilit, ito ay bumukas. Naglalantad ng isang maliit at madilim na espasyo sa likod. Kinapa niya ang loob. May nahawakan siyang isang bagay na malamig at matigas. Kahoy. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Isang maliit na baul. Isang kahon na gawa sa kahoy, marahil 10 pulgada ang haba. Mayroon itong kalawangin ng kandado, ngunit wala siyang susi. Ang pag-usisa at kaba ay nag-uunahan sa kanyang dibdib. Ano ang nasa loob nito na kailangang itago ng ganito? Dinala niya ang kahon sa may bintana para sa kaunting liwanag. Sinubukan niyang buksan ang kandado gamit ang kanyang mga daliri, ngunit masyado itong matibay. Desperado, tumingin siya sa paligid at nakakita ng isang lumang letter opener sa ibabaw ng tokador. Ginamit niya ito para piliting buksan ang kandado. Ang kalawang ay kumapit ng mahigpit. Pinagpawisan siya, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa pag-asam sa kung anuman ang nasa loob. Sa huling malakas na pagtulak, isang malutong na tunog ng nabaling metal at kahoy ang narinig. Bumukas ang baul. Ang kanyang paghinga ay halos huminto. Sa loob, hindi alahas o pera ang laman, kundi isang salansan ng mga lumang liham. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan. Ang mga ito ay maingat na tinalian ng isang kupas na lasong seda. Tila sagrado. Tila isang bagay na hindi dapat galawin. Ngunit huli na, para umatras. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang salansan ng sulat. Kinalas niya ang tali. Kinuha niya ang liham na nasa pinakaibabaw. Ang sulat kamay ay elegante at pamilyar. Kahit pa sa mga litrato niya lang ito nakita noon. Binuklat niya ang papel at ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa niya ang mga unang salita. Minamahal kong korazon. At sa ilalim, sa dulo ng pahina ay isang pangalan na bumuhay sa lahat ng multo ng kanyang nakaraan. Nagmamahal, Celestina. Ang pangalan sa dulo ng liham ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa gitna ng malamig na silid. Tinupok ang lahat ng galit at pagkamuhi na 20 taon nang kinimkim ni Lucia sa kanyang dibdib. Celestina, ang kanyang ina. Sumusulat sa babaeng sumira ng kanyang pagkabata. At ang tawag nito sa kanya, minamahal kong korazon. Hindi maaari. Baka nagkakamali lang siya ng basa. Baka pinaglalaruan lang siya ng sarili niyang isipan, isang ilusyong nilikha ng alikabok at ng kalungkutan ng bahay. Ngunit ang sulat kamay ay malinaw. Ang tinta, kahit nakupas na, ay hindi nagsisinungaling. Dahan-dahan, halos natatakot sa kung ano pa ang matutuklasan, binasa niya ang nilalaman ng unang liham. Minamahal kong korazon, kumusta ka na, aking matalik na kaibigan? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Dito sa Maynila, ang init ay nakakapanlumo, ngunit ang mas nakakapanlumo ay ang kalungkutan kapag wala ka sa aking tabi. Sino pa ang makikinig sa walang katapusan kong mga drama? Sino ang sasamahan kong kumain ng strawberry taho kahit hindi naman malamig ang panahon? Miss na kita, Cora. Ikaw ang kapatid na ibinigay sa akin ng tadhana. Napahawak si Lucia sa kanyang bibig. Ang mga salita ay tumagos sa kanya na parang mga bubog. Matalik na kaibigan? Kapatid. Ang korazon na kilala niya ay isang halimaw.
Isang reyna ng yelo na walang puso. Ngunit ang korason sa liham na ito ay isang taong minamahal. Minamahal ng sarili niyang ina. Sunod-sunod niyang binuklat ang mga liham. Bawat isa ay puno ng mga kwento ng pagkakaibigan, mga lihim, tawanan, mga pangarap na sabay nilang binuo. Ngunit habang lumilipas ang mga petsa sa sulat, unti-unting nagbabago ang tono. Ang dating masayahing boses ni Celestina ay dahan-dahang nilalamon ng isang hindi maipaliwanag na anino. At pagkatapos ay nabasa niya ang liham na sumagot sa lahat. Cora, may itim na ulap na bumabalot sa akin. Simula nang isilang ko si Lucia ang munting anghel ko, may kung anong lungkot ang hindi maalis sa aking puso. Sabi ng doktor, normal lang daw ito. Postpartum depression ang tawag nila. Ngunit pakiramdam ko, mas malalim pa rito. Para akong nakatingin sa isang salamin, pero ang nakikita ko ay basag, watak-watak. Paano ako magiging isang mabuting ina kung ang sarili ko ay hindi ko na mabuo? Bilang isang psychologist, alam ni Lucia ang bawat salitang iyon. Libu-libong beses na niyang narinig ang mga katulad na description mula sa kanyang mga pasyente. Ngunit ang mabasa ito sa sulat ng sarili niyang ina, ang makita ang clinical na diagnosis na nabubuhay sa pamamagitan ng panulat nito ay ibang klase ng sakit. Para siyang isang doktor na sinusubukang gamutin ang isang pasyente na 20 taon ng patay. Sa gitna ng isa sa mga liham, may nahulog na isang bagay, isang lumang litrato. Nanginginig ang mga kamay na pinulot ito ni Lucia. Sa litrato, 2 dalaga ang nakangiti ng napakatamis sa kamera. Ang isa ay si Celestina, ang kanyang ina, na may mga matang kumikinang sa kaligayahan. Ang isa naman ay isang batang korazon. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang nangiti ay totoo. Walang bahid ng lamig o bagsik. Magkaakbay sila. Sa likod nila ay ang tanawin ng Burnham Park. Ang kanilang mga mukha ay sumisigaw ng pagkakaibigan at pagmamahal. Tinitigan ni Lucia ang litrato hanggang sa manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Sino ang babaeng ito? Sino ang masayang korason na ito na kasama ng kanyang ina? Ano ang nangyari sa kanya? Binuklat niya ang huling liham sa salansan. Ang papel nito ay may mga bakas ng tuyong luha. Ang sulat kamay ni Celestina ay hindi na kasing elegante ng dati. Ito ay mabilis, halos desperado. Cora, natatakot ako. Natatakot ako sa sarili ko. May mga araw na ayaw kong bumangon. May mga araw na ayaw kong makita ang sarili kong anak dahil natatakot akong baka maipasa ko sa kanya ang kadilimang ito na nasa loob ko. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Ang pagiging sensitibo, ang malalalim na emosyon. Paano kung maging katulad ko siya? Paano kung hindi niya kayanin ang bigat ng mundo? Tulad ko na hindi na kinakaya ngayon. Napahawak si Lucia sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura. Ang buong buhay niya, inakala niyang siya ay may depekto, na may mali sa kanya kaya siya pinarurusahan. Ngayon, naiintindihan niya, ang kanyang kahinaan sa mata ni Corazon ay ang mismong katangian na kinatatakutan ng kanyang ina. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Kinausap ko si Rodrigo pero hindi niya ako maintindihan. Sabi niya, pagod lang daw ako. Sabi niya, lilipas din ito. Ngunit alam ko, Cora, alam nating dalawa na hindi ito simpleng pagod. Ito ay isang halimaw na dahan-dahang lumalamon sa akin. Isang pamilyar na galit ang umusbong sa puso ni Lucia. Galit para sa kanyang ama, sa kanyang kawalang malay, sa kanyang pagiging bulag. At pagkatapos, dumating siya sa huling talata. Ang mga salitang nagtakda ng kanyang kapalaran. Ang mga salitang naging kanyang sumpa. Kaya sa'yo ako lumalapit, aking nag-iisang kaibigan. Kung may mangyaring masama sa akin, ipangako mo sa akin, Cora.
Ipanalangin mo sa lahat ng santo. Palakihin mo ang anak ko na maging matatag. Gawin mo siyang matigas na bato, hindi isang babasaging salamin na tulad ko. Huwag mo siyang hayaang maging mahina. Huwag mo siyang hayaang maging katulad ko. Iligtas mo siya. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lucia, tumama sa lumang papel. Ang pangako. Ang mabigat na pangako. Lahat ng kanyang naranasan, ang walang katapusang inspeksyon, ang katahimikang parusa, ang tinapay ng araw, hindi pala iyon dahil sa pagkamuhi. Ito ay isang baluktot at desperadong pagsunod sa isang huling habilin. Isang pag-ibig na nagkamali ng anyo. Isang pag-aalaga na naging lason. Napasandal si Lucia sa malamig na pader. Hawak-hawak ang mga sulat sa kanyang dibdib. Ang galit na kinimkim niya sa loob ng 20 taon ay unti-unting naglalaho at ang pumalit dito ay isang emosyong mas komplikado, mas masakit. Pagkalito. Naintindihan niya ngayon ang bakit. Ngunit ang pag-unawang ito ay hindi nagdulot ng ginhawa. Nagdulot lamang ito ng mas maraming tanong. Kung totoo ngang mahal ni Corazon ang kanyang ina, bakit ang paraan ng pagtupad niya sa pangako ay puno ng kalupitan? Bakit walang kahit katiting na lambing? At habang nakaupo siya roon, sa gitna ng katahimikan, ang kanyang mga mata ay napadako sa ilalim ng salansan ng sulat na kanyang nabasa na. May isa pang nakahiwalay na sobre. Iba ang papel nito. Iba rin ang pagkakatupi. Kinuha niya ito. Nang makita niya kung kaninong sulat kamay ang naroon, ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ito ay sulat ni Corazon. At sa ibabaw ng sobre, sa isang sulok, may nakasulat na 2 salita na nagpabago sa lahat ng kanyang akala. Hindi ipinadala. Ang huling liham sa salansan ay hindi pa tapos. Ito ay may isang nakatagong epilogo. At sa huling talata, sa ilalim ng mga tuyong bakas ng luha, nabasa niya ang isang pangungusap na puno ng panunumbat at pagsisisi. Ikaw lang ang tanging makakapagligtas sa kanya mula sa sarili kong dugo, Cora. Pangako mo sa akin. Ang hangin sa silid ay tila lalong nanlamig. Hawak ni Lucia ang sobre na may mga salitang hindi ipinadala, na parang hawak niya ang isang ahas na handa siyang tuklawin anumang oras. Ang sulat kamay ay kay Corazon, matigas, pino, at bawat letra ay may diin. Isang sulat kamay na nakita na niya dati sa mga maikling paalala sa ref, sa mga listahan ng dapat gawin, ngunit hindi kailanman sa ganitong paraan. Hindi kailanman ganito kahaba, ganito kalihim. Sa isang matalim na paghinga, binuklat niya ang liham. Ito ay isang sagot. Isang sagot sa huling liham ni Celestina na hindi kailanman naipadala. Celestina, natanggap ko ang sulat mo. At sa bawat salita na nabasa ko, ang puso ko ay nadudurog para sa'yo at para na rin sa sarili ko. Alam mo, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. At ako lang din ang nakakaintindi sa'yo. Ngunit may mga bagay tungkol sa akin na kahit ikaw ay hindi mo alam. Napakunot ang noo ni Lucia. Eto na, ang simula ng isang pag-amin. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat linya. Noong una tayong magkakilala sa kolehiyo, naaalala mo pa ba? Pareho tayong nawawala. 2 probinsyanang sinusubukang hanapin ang kanilang lugar sa magulong Maynila. At pagkatapos, dumating siya, si Rodrigo. Naaalala mo kung paano sabay na tumibok ang ating mga puso para sa kanya? Tumigil si Lucia. Napabitiw siya sa sulat at napasandal sa aparador. Hindi. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi maaari. Si Corazon. At ang kanyang papa? Pinilit niyang kalmahin ang sarili at muling dinampot ang liham. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na ngayon, hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa isang katotohanang unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Ngunit ikaw ang pinili niya, aking matalik na kaibigan.
At masaya ako para sa inyo. Pinilit kong maging masaya. Isiniksik ko sa pinakamalalim na baul ng aking puso ang nararamdaman ko at itinapon ng susi para sa iyo, Celestina. Dahil mas mahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin kaysa sa sarili kong kaligayahan. Nakita ko kayong ikinasal. Nakita ko kayong bumuo ng pangarap. At sa bawat ngiti ninyo, may kung anong kirot ang nararamdaman ko. Isang kirot na tinuruan kong baliwalain. Ang bawat pangungusap ay isang dagok. Ang imahe ng isang korason na puno ng pighati at pagseselos ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Ang babaeng perpekto, ang babaeng laging kontrolado ang lahat, ay minsan pala naging isang taong nagmahal ng lubos at nasaktan ng todo. At pagkatapos, pinasa niya ang bahaging tuluyang gumuho sa kanyang mundo. At ngayon, hinihiling mo sa akin na alagaan ko ang anak ninyo, ang bunga ng inyong pagmamahalan, ang buhay na simbolo ng kaligayahang hindi kailanman naging akin. Celestina, paano? Paano ko gagawin yon? Ang pangako mo ay isang tungkulin na gusto kong tuparin, ngunit ito rin ay isang sumpa, isang pang-araw-araw na parusa. Naramdaman ni Lucia ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit at ang nabuong larawan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang kalupitan, ang lamig, ang pagiging estrikto. Hindi lang yon dahil sa isang pangako. Ito ay isang paghihiganti na hindi sinasadya. Isang galit na hindi maibulalas siya. Si Lucia, siya ang naging punching bag ng isang pusong matagal nang wasak. Binalikan niya ang liham, ang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Binasa niya ang huling pinakamasakit na talata. Ang mga salitang isinulat ni Corazon na tila ba sinaksak muna nito ang sarili bago isulat ang mga ito. Gagawin ko, Celestina. Tutuparin ko ang pangako ko. Palalakihin ko siyang matatag. Palalakihin ko siyang hindi katulad mo. Iyan ang utang ko sa'yo. Ngunit patawarin mo ako kung sa aking pag-aalaga may kasamang lamig. Patawarin mo ako kung ang aking mga kamay ay hindi kasing lambot ng sayo. Dahil paano ko siya palalakihin ng may pagmamahal kung sa tuwing nakikita ko siya, ang puso ko ay unti-unting nagiging bato? Binitiwan ni Lucia ang sulat. Kumalat ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ang lahat ng taon na pakiramdam niya'y wala siyang halaga. Ang lahat ng yon ay hindi lang dahil sa isang misguided na pag-aalaga. Iyon ay dahil sa isang pag-ibig na hindi nasuklian. Siya ang buhay na paalala ng kabiguan ni Corazon. Siya ang salamin ng pag-ibig ni Rodrigo at Celestina. Kaya pala sa tuwing titingnan siya ni Corazon, ang nakikita nito ay hindi isang batang kailangang arugain, kundi isang multo ng nakaraan na araw-araw itong sinasaktan. Isang bagong uri ng galit ang pumalit sa pagkalito ni Lucia. Isang galit na mas malalim, mas mapait. Galit hindi lang para kay Corazon, kundi para na rin sa kanyang ama. Para sa kanilang dalawa na nagkulong sa kanya sa isang bilangguang gawa sa mga lihim at kasinungalingan. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang desisyon ay buo. Hindi pa tapos ang lahat. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na pagtutuos. Ang pagmamaneho ni Lucia pababa mula sa Baguio ay kabaligtaran ng kanyang pag-akyat. Kung kanina'y dahan-dahan at puno ng pag-aalinlangan ang bawat pihit niya sa manibela, ngayon, ang bawat tapak niya sa silinyador ay madiin at puno ng isang bagong uri ng galit. Isang galit na malamig, matalas, at may tiyak na patutunguhan. Ang mga liham ay nakapatong sa passenger seat sa tabi niya. Ang salansan ng mga naninilaw na papel ay tila isang bombang sasabog anumang oras.
Ang bawat salita na nakasulat doon ay umuukit sa kanyang isipan. Ang bunga ng inyong pagmamahalan, ang buhay na simbolo ng kaligayahang hindi kailanman naging akin. Hindi na ang ulan ang kanyang kalaban, kundi ang nakakasilaw na sikat ng araw habang papalapit siya sa kapatagan. Tila ba ang panahon ay nakikiramay sa katotohanang kanyang natuklasan, brutal, walang awa, at walang pinagtataguan. Hindi na siya umuwi sa kanyang kondo sa Maynila. Dumiretso siya sa Laguna, sa maliit at payapang bahay kung saan pinili ng kanyang ama na magretiro. Isang bahay na puno ng halaman, isang bahay na laging may amoy ng bagong timplang kape, isang bahay na simbolo ng kapayapaan, isang kapayapaan na natuklasan ngayon ni Lucia ay itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Naabutan niya si Rodrigo sa hardin nito, masayang nagdidilig ng mga rosas. Ang dating abogadong laging abala ay isa na ngayong simpleng lolo na may maluwag na ngiti sa labi. Ngunit nang makita nito ang pagdating ng kotse ni Lucia at ang itsura ng anak pagbaba nito, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Lucia, anak, anong ginagawa mo dito? May problema ba? Sa lubong nito, ang pag-aalala ay bakas sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Lucia. Naglakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Tumigil siya sa harap ng kanyang ama at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito hindi bilang isang anak, kundi bilang isang estranghero. Galing ako sa Baguio, Papa. Sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nagpabahala kay Rodrigo. Sa lumang bahay? Bakit? Sinabi ko namang, dahil may mga pinto na kailangang buksan. Putol ni Lucia sa sasabihin nito. At pagkatapos, itinaas niya ang mga liham. At may mga liham na kailangang basahin. Ang mukha ni Rodrigo ay biglang namutla. Ang pagkakita sa mga lumang papel, sa pamilyar na lasong seda, ay tila isang multong bumangon mula sa hukay. Napaurong ito ng isang hakbang. Ano yan? Saan mo nakuha yan? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Sa aparador ni Tita Corazon, sa ilalim ng isang pekeng sahig, sa isang baul na nakakandado. Sunod-sunod na sabi ni Lucia. Gusto niyo bang basahin ko pa? O baka naaalala niyo pa ang nilalaman ng mga ito? Itigil mo yan, Lucia. Mga lumang papel lang yan. Walang kwenta. Pilit ni Rodrigo, umiiwas ng tingin. Ngunit hindi nagpatinag si Lucia. Walang kwenta? Ang sulat ng aking ina na nagsasabing unti-unti siyang nilalamon ng kalungkutan habang ikaw ay abala sa iyong trabaho. Walang kwenta ba yon? Napatigagal si Rodrigo. Ang pangako na ipinako niya kay Tita Corazon, walang kwenta rin ba yon? Lucia, hindi mo naiintindihan. Hindi, Papa. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat. Sigaw ni Lucia. Ang kontrol na pinilit niyang itayo ay nagsimulang gumuho. Kinuha niya ang huling liham, ang liham ni Corazon. At ito ang pinaka hindi ko maintindihan. Bakit, Papa? Bakit hindi mo sinabi sa akin na mahal ka rin pala niya? Iyon ang salitang bumasag sa lahat ng depensa ni Rodrigo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Tila isang matandang gusali na sa wakas ay gumuho matapos ang isang lindol. Hindi ko alam. Halos pabulong niyang sabi. Huwag kang magsinungaling. Hindi ko alam. Ulit ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay basag na. Hindi ko alam na ganoon ang nararamdaman niya. Maniwala ka, anak. Akala ko ang pagiging istrikto niya sa'yo ay paraan lang niya ng pag-aalaga. Akala ko, iyon ang paraan niya para tuparin ang pangako niya kay Celestina. Isang babaeng responsable, iyon lang ang nakita ko. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ng kanyang ama. Masyado akong naging abala sa trabaho. Masyado akong nabulag sa sarili kong pagluluksa. Iniwan ko kayong dalawa. Iniwan kita sa isang bahay na hindi ko alam
ay puno na pala ng pighati. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa aking pagkukulang. Ang pag-iyak ng isang ama ay dapat magdulot ng awa. Ngunit para kay Lucia, wala itong epekto. Ang nakikita lang niya ay isang lalaking duwag. Isang lalaking piniling maging bulag. Ang kanyang pag-amin ay hindi nakabawas sa bigat. Sa halip, lalo pa itong nakadagdag sa pakiramdam ng pag-iisa. Naramdaman niya ang isang matinding kawalan ng pag-asa. Ang kanyang ina ay wala na. Ang kanyang ama ay isang taong nagtago sa likod ng sarili nitong sakit. Walang makakasagot sa kanyang mga tanong, maliban sa isa. Nasaan siya? Tanong ni Lucia. Ang kanyang boses ay muling naging malamig. Nasaan si Tita Corazon ngayon? Pinunasan ni Rodrigo ang kanyang mga luha. Ang mukha niya ay puno ng pagsisisi. Anak, huwag na. Hayaan mo na siya. Nasaan siya, Papa? Pag-uulit ni Lucia, mas mariin. Bumuntong hininga si Rodrigo, isang hininga ng pagsuko. Tumingin ito sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Lucia ang lalim ng kasalanan na matagal na nitong dinadala. May isa pa akong kasalanan, anak, sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa kahihiyan. Matagal na siyang may sakit. Mahina na ang katawan niya. Itinago ko sa'yo dahil akala ko para sa ikabubuti. Huminga ito ng malalim bago ibigay ang huling piraso ng impormasyon, ang huling susi na kailangan ni Lucia para mabuksan ang pinakahuling pinto. Nasa St. Jude's Home for the Aged siya, sa labas lang ng Tagaytay. Ilang taon na siyang nandoon. Nag-iisa. Ang St. Jude's Home for the Aged ay isang lugar na payapa. Ang mga hardin ay laging nalilinis, ang mga dingding ay bagong pinta, at ang hangin ay sariwa. Dala ng malamig na simoy mula sa Tagaytay. Ito ay isang lugar na dinisenyo para magbigay ng ginhawa sa mga nasa dapit hapon na ng kanilang buhay. Ngunit para kay Corazon Montenegro, ang kapayapaan ng lugar ay isang uri ng parusa. Ang bawat tahimik na sandali ay isang imbitasyon para sa mga multo ng nakaraan na mag-ingay sa kanyang isipan. Nakaupo siya sa kanyang silya sa tabi ng bintana, nakatanaw sa malawak na hardin kung saan ang ibang mga residente ay masayang nag-uusap o naglalakad. Ngunit si Corazon ay laging nag-iisa. Hindi dahil iniiwasan siya ng mga tao, kundi dahil siya mismo ang nagtatayo ng pader sa pagitan niya at ng mundo. Ang babaeng dati laging tuwid ang tindig, na ang bawat kilos ay may awtoridad, ay isa na ngayong anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok, na dati laging nakapusod ng mahigpit, ay kulay pilak na ngayon at malambot, na nakalaylay sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kamay, na dati mabilis na nakakakita ng dumi o gusot, ay marupok na ngayon at may mga ugat na litaw na litaw. Puno rin ito ng mga pasa dahil sa dextrose. Ang kanyang mga araw ay magkakatulad, gigising, kakain, iinom ng gamot, uupo sa tabi ng bintana, matutulog. Isang walang katapusang ritual ng paghihintay. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hinihintay, ang kamatayan o siguro ang kapatawaran na alam niyang hindi na darating. Isang batang nurse, si Bea, ang pumasok sa kanyang silid. May dalang isang mangkok ng lugaw. Good morning po, Ma'am Corazon. Masayang bati nito. Breakfast in bed po tayo ngayon. Hindi sumagot si Corazon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa labas. Si Bea, na sanay na sa katahimikan ng matanda, ay inilapag ang tray sa maliit na mesa. Kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo, malambing na sabi ng nurse habang inaayos ang unan sa likod ni Corazon. Huwag niyo pong hahayaang manalo ang sakit, ha? Ngunit ang sakit na lumalamon kay Corazon ay hindi kayang gamutin ng kahit anong tableta. Ito ay isang sakit sa kaluluwa, isang cancer ng pagsisisi. Habang sinusubuan siya ng nurse,
Ang kanyang isipan ay lumipad pabalik. Isang gabi, si Lucia ay 11 taong gulang at mataas ang lagnat. Nanginginig ito sa ginaw sa kanyang kama. Si Rodrigo ay nasa isa sa kanyang mga biyahe. Siya lang ang nandoon. Buong gabi, hindi siya natulog. Binabantayan niya ang pagtaas at pagbaba ang temperatura ng bata. Nilalagyan niya ng basang bimpo ang noo nito. Sa isang sandali, sa gitna ng kadiliman, hinawakan niya ang kamay ni Lucia. Napakaliit, napakarupok. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay nagkaroon ng maliit na lamat. Naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-aalala, pagmamahal. Ngunit kinaumagahan, nang magising si Lucia na medyo mabuti na ang pakiramdam, ang lamat sa puso ni Corazon ay nagsara muli. Nang makita niya ang mga mata ng bata, ang mga matang katulad ng kay Rodrigo, ang lamig ay bumalik. "Tumayo ka na dyan," sabi niya. "Huwag kang mag-inarte. Hindi ka mamamatay sa sinatlang." Napapikit si Corazon sa alaala. Ang sakit ng mga salitang binitiwan niya noon ay bumabalik sa kanya ngayon, 100 beses na mas matindi. Ang bawat sandali ng kalupitan, ang bawat salitang malamig, ang bawat tingin na mapanghusga, lahat ay parang mga tinik na nakabaon sa kanyang puso. At sa bawat pagtibok nito, ang mga tinik ay lalong lumalalim. Tinawag niya ang mga pangalan sa kanyang isipan, isang litanya ng mga taong kanyang sinaktan. Celestina, Rodrigo, Lucia, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na binigo niya sa pagtupad sa isang pangakong naging sumpa. Ang lalaking minahal niya ng lihim na ang pag-ibig ay naging lason sa kanyang kaluluwa. At ang batang babae, ang inosenteng bata na naging sisidla ng lahat ng kanyang kabiguan at pait. "Ma'am Corazon," ang boses ni Bea ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita niyang may luha na pala sa kanyang mga pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Ang kahinaan ay isang bagay na hindi pa rin niya kayang ipakita, kahit sa kanyang sarili. "Tapos na po kayo?" tanong ng nurse. Tumangulang si Corazon. Nang tumayo si Bea para kunin ang tray, bigla itong napatigil sa may pintuan. Tila may kausap ito sa labas. Pagkatapos ng ilang sandali, muli itong pumasok. Ang mukha ay may halong pagtataka. Ma'am Corazon," sabi nito. "May bisita po kayo." Kumunot ang noo ni Corazon. Sino? Ang tanging bumibisita lang sa kanya ay si Rodrigo, at yun ay minsan lang sa isang buwan. Dahan-dahan niyang ipinihit ang kanyang ulo patungo sa pintuan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay lumikha ng isang silweta. Isang babae, matangkad at balingkinitan. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Ngunit nang humakbang ito papasok sa silid, papunta sa liwanag na nagmumula sa bintana, ang puso ni Corazon Montenegro ay tila isang kampanang biglang pinatunog matapos ang dekada ng katahimikan. Ang mukha, ang mga mata, ang tindig. Hindi ito si Celestina at lalong hindi ito isang multo. Nakatayo sa kanyang harapan pagkatapos ng 20 taon ay ang buhay na resulta ng kanyang mga kasalanan. Si Lucia. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat pa kaysa sa katahimikan sa lumang bahay sa Baguio. Ito ay isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi, ng mga tanong na walang kasagutan, at ng 20 taon ng sakit na namamagitan sa dalawang babae. Tinitigan ni Lucia si Corazon. Ang imahe ng babaeng kinatatakutan niya, ang babaeng may matalim na tingin at tindig na parang isang general, ay naglaho na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang matandang babae. Marupok at nakaupo sa isang silya. Tila binalot ng kumot ng kalungkutan. Ngunit kahit sa kanyang panghihina, ang mga mata ni Corazon ay naroon pa rin. Matalas, mapanuri at puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Lucia. Pagkagulat, takot o pagsisisi, ang nurse na nakaramdam ng tensyon ay dahan-dahang umatras. "Maiwan ko na po muna kayo,"
sabi nito bago isara ang pinto. Iniwan ang dalawa sa kanilang sariling mundo. Si Lucia, ang psychologist, ang unang bumasag sa katahimikan. Ginamit niya ang boses na ginagamit niya sa kanyang mga pasyente. Kalmado, kontrolado, profesional. Kumusta po kayo, Tita Corazon? Ang salitang tita ay tila isang sampal. Nag-iwas ng tingin si Corazon. Ang kanyang mga mata ay muling tumuon sa hardin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay bahagyang nanginig. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Corazon. Ang kanyang boses ay mahina at medyo paos. Ngunit may bakas pa rin ng dating awtoridad. Naisip ko lang po kayong bisitahin, sagot ni Lucia. Dahan-dahang humakbang palapit at umupo sa silyang nasa tapat ng matanda. Matagal na rin po tayong hindi nagkikita. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Corazon. Huwag mo akong lokohin, bata. Hindi ka na parito para mangumusta. Anong kailangan mo? Ang direktang tanong ay bumasag sa profesional na panlabas ni Lucia. Ang sakit na daladala niya ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit pinigil niya ito. Hindi pa ito ang oras para sa emosyon. Kailangan niya ng mga sagot. Gusto ko lang pong malaman ang tungkol sa kanya, sabi ni Lucia. Iniiwasan munang banggitin ang mga liham. Gusto kong malaman ang tungkol sa aking ina. Ang pagbanggit sa pangalan ni Celestina ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa loob ni Corazon. Ngunit sa halip na ilabas ang laman nito, lalo pa itong nagsara. Wala akong natatandaan, malamig na sabi ni Corazon. Matagal na yon. Ang mga alaala ay kumukupas. Hindi po ako naniniwala, giit ni Lucia. Sabi ni Papa, matalik daw po kayong magkaibigan. Imposibleng wala kayong natatandaan. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Corazon. Ang ama mo, siya ba ang nagsabi sa iyo na narito ako? Ang duwag na yon. Pagkatapos akong iwan dito para mabulok, ngayon ay ipapadala niya ang anak niya para halungkatin ang nakaraan. Ang galit sa boses ni Corazon ay totoo. At sa isang iglap, nakita ni Lucia hindi ang isang malupit na madrasta, kundi ang isang babaeng pinagtaksilan. Hindi niya po ako pinapunta, pagtatanggol ni Lucia. Ako ang nagpumilit dahil may mga bagay akong kailangang malaman, mga bagay na kayo lang ang makakasagot. Wala akong isasagot sa iyo, matigas na sabi ni Corazon, muling ibinaling ang tingin sa labas. Ang pag-uusap ay tapos na para sa kanya, ngunit hindi pa tapos si Lucia. Ito na ang huling barahan niya. Ang alas na itinago niya. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang pamilyar na salansan ng mga sulat na tinalian ng kupas na lasong seda. Maingat niya itong inilapag sa mesang namamagitan sa kanila. Hindi agad ito napansin ni Corazon, ngunit nang sa wakas ay tumingin ito sa mesa, ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Tinitigan niya ang mga liham na parabang ang mga ito ay multong bumangon mula sa kanyang pinakamadilim na panaginip. Saan? Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Saan mo nakuha yan? Sa ilalim ng aparador ninyo, tita, sagot ni Lucia. Ang kanyang boses ay hindi nakalmado. Ito ay may diin, may bigat. Sa isang baul na matagal nyo nang itinago. Ang mga mata ni Corazon ay mabilis na gumalaw mula sa mga liham patungo sa mukha ni Lucia at pabalik ulit. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang pader na itinayo niya sa loob ng maraming dekada ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. At pagkatapos, ginawa ni Lucia ang isang bagay na tuluyang gigiba sa pader na yon. Kinuha niya ang isang partikular na liham, ang liham na may sulat kamay ni Corazon, ang liham na may markang hindi ipinadala. Hinawakan niya ito, at sa harap ng babaeng nagparusa sa kanya gamit ang katahimikan, nagsimula siyang magsalita.
Nagsimula siyang basahin ang mga salitang isinulat nito mula sa kaibuturan ng isang pusong wasak. Celestina, natanggap ko ang sulat mo at sa bawat salita na nabasa ko, ang puso ko ay nadudurog para sa'yo at para na rin sa sarili ko. Ang boses ni Lucia, kahit nanginginig, ay matatag at sa bawat salitang binibigkas niya, ang maskara ni Corazon Montenegro ay unti-unting nababas. Ang bawat salitang binibigkas ni Lucia mula sa liham ay tila isang malakas na alon na humahampas sa batong pader na itinayo ni Corazon sa paligid ng kanyang puso. Naalaw, alam mo kung paano sabay na tumibok ang ating mga puso para sa kanya. Ngunit ikaw ang pinili niya. Sa bawat pangungusap, isang lamat ang lumilitaw sa anyo ni Corazon. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumuyom sa ibabaw ng kanyang kumot. Ngunit nanatili siyang tahimik, isang bilanggo sa sarili niyang nakaraan, habang ang boses ni Lucia ang nagsisilbing susi sa kanyang selda. Nagpatuloy si Lucia. Ang kanyang boses ay nababasag na rin dahil sa bigat ng mga salitang binabasa niya. Hindi na ito boses ng isang psychologist na nag-aanalisa, kundi boses ng isang anak na sa wakas ay nauunawaan ang lalim ng sugat ng taong nasa harap niya. Ang bunga ng inyong pagmamahalan, ang buhay na simbolo ng kaligayahang hindi kailanman naging akin. Celestina, paano? Paano ko gagawin yon? Dito na nagsimulang gumuho ang lahat. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Corazon. Isang tunog na napaka-pribado, napakasakit, na tila hindi ito dapat marinig ng sinuman. Sinubukan niyang takpan ang kanyang bibig, ngunit huli na. Ang unang butil ng luha ay pumatak mula sa kanyang mga mata, sinundan ng isa pa at isa pa. Ngunit hindi tumigil si Lucia. Kailangan itong matapos. Kailangan nilang parehong marinig ang huling pinakamasakit na pag-amin. Paano ko siya palalakihin ng may pagmamahal kung sa tuwing nakikita ko siya, ang puso ko ay unti-unting nagiging bato? Nang matapos basahin ni Lucia ang huling pangungusap, ibinaba niya ang liham. Tumingin siya kay Corazon at ang nakita niya ay hindi na ang isang malupit na reyna, kundi isang babaeng nalulunod sa sarili niyang mga luha. Ang katahimikan na pumalit ay iba na. Hindi na ito mabigat sa tensyon, kundi sa isang matinding kalungkutan na halos mahahawakan. Papatawarin mo ako. Ang mga salita ay halos hindi marinig. Sinasakal ng mga hikbi ni Corazon. Itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay na marurupok. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang babaeng hindi nagpakita ng kahit anong emosyon sa loob ng 20 taon ay gumuho na. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang sabi sa pagitan ng kanyang mga pag-iyak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit sa puso ni Lucia ay naglaho na parang bula. Ang pumalit dito ay isang damdaming hindi niya inaasahan. Awa. Isang malalim at nakalulunod na awa. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan. Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, na tila nagmula sa isang parte ng kanyang pagkatao na mas matanda at mas maunawain, lumapit siya sa tabi ni Corazon. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang kamay sa nanginginig na balikat ng matanda. Sa pagdampi ng kanyang kamay, mas lalong humagulgol si Corazon. Hindi ko sinasadya, sabi nito. Ang boses ay basag. Mahal na mahal ko ang nanay mo. Siya ang lahat sa akin. Pero ang sakit dito, itinuro nito ang kanyang dibdib. Hindi ko makontrol. Sa tuwing nakikita kita, nakikita ko silang dalawa. Nakikita ko ang lahat ng bagay na hindi naging akin. Ginawa kitang bato para hindi ka masaktan. Pero sa proseso, ako ang naging bato. Lahat ng pader sa pagitan nila ay nawala na. Ang natira na lang ay 2 babaeng sinugatan ng iisang lalaki
ng iisang pag-ibig. Ang isa ay naging biktima ng kalupitan. Ang isa naman ay naging biktima ng sarili niyang kapaitan. Umiiyak na rin si Lucia ngayon. Tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Luha para sa batang si Lucia na nagdusa, luha para sa kanyang ina na hindi niya nakilala, at luha para kay Corazon na nag-isa sa kanyang kalungkutan. Hinayaan niyang umiyak ang matanda. Hinayaan niyang ilabas nito ang lahat ng lason na kinimkim nito sa loob ng maraming taon. Ito ang katarungan na hinahanap niya, hindi ang paghihiganti, kundi ang pag-amin. Ang katotohanan, nang sa wakas ay medyo kumalma na si Corazon, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin kay Lucia. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng isang tanong na halos hindi niya kayang bigkasin. Nagalit ba siya sa akin? Mahinang tanong nito. Si Celestina, galit ba siya sa paraan ng pagpapalaki ko sa'yo? Tinitigan ni Lucia ang matanda. At sa ilalim ng lahat ng sakit, sa ilalim ng lahat ng pagkakamali, nakita niya ang isang bagay na totoo. Ang pagmamahal ni Corazon para sa kanyang kaibigan. Iyon ang tanging bagay na nanatiling puro sa gitna ng lahat ng dumi. Huminga ng malalim si Lucia. Pinunasan ang sarili niyang luha. Alam niya na ang isasagot niya sa tanong na ito ang magdidikta ng kapayapaan para sa kanilang dalawa. Ilang araw ang lumipas. Ang pagbabalik ni Lucia sa St. Jude's ay iba na. Wala na ang bigat ng galit sa kanyang mga balikat. Wala na ang apoy ng paghihiganti sa kanyang dibdib. Ang dala niya ngayon ay isang uri ng kapayapaan. Isang kapayapaang pinaghirapan. Isang kapayapaang nagmula sa pag-unawa sa pinakamasakit na katotohanan. Pagpasok niya sa silid, naabutan niya si Corazon na nakaupo sa parehong silya, nakatanaw sa parehong bintana. Ngunit ngayon, may nagbago. Nang marinig nito ang kanyang pagdating, dahan-dahan itong lumingon. Sa mga mata nito, wala na ang dating talim, wala na ang pader. Ang naroon na lang ay isang pagod na kaluluwa at isang kislap ng paghihintay. Hindi nagsalita si Lucia, ngumiti lamang siya ng bahagya. Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting totoo. Lumapit siya at inilapag sa maliit na mesa ang isang simpleng lunchbox. Pinanood siya ni Corazon sa bawat kilos niya. Ang mga mata ng matanda ay puno ng mga tanong na hindi na nito kailangang bigkasin. Dahan-dahang binuksan ni Lucia ang lunchbox. Sa loob, maingat na nakabalot sa puting papel, ay isang bagay na kasing simple ngunit kasing bigat ng kanilang buong nakaraan. Isang sandwich, 2 piraso ng tinapay na may palamang peanut butter at hiniwang saging. Ang tinapay ng araw. Nakita ni Lucia ang pamumuo ng luha sa mga mata ni Corazon. Ang simpleng pagkain na yon ay hindi na lamang tinapay, ito ay isang simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ng pangako, ng pait, ng kalupitan, ng pagsisisi. Sa pagkakataong ito, mahinang sabi ni Lucia, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Gawa ito sa pagmamahal, wala ng mga patakaran. Tumingin si Corazon mula sa tinapay, patungo sa mga mata ni Lucia. Doon, sa mga mata ng batang kanyang pinarusahan, nakita niya ang sagot sa tanong na gumugulo sa kanyang isipan nitong mga nakaraang araw. Ang nanay ko. Pagpapatuloy ni Lucia, na tila binabasa ang isip ng matanda. Ang tanging takot niya ay ang maipasa sa akin ang kanyang kalungkutan, ang maging marupok ako, tulad ng sabi niya. Umupo si Lucia sa silyang katapat ni Corazon. Hindi niyo alam, tita, pero ang bawat araw na pinalaki niyo ako, ang bawat patakaran, ang bawat pagsubok, sa isang baluktot na paraan, tinupad niyo ang pangako niyo sa kanya. Isang hikbi ang kumawala kay Corazon. Ginawa niyo akong matatag, sabi ni Lucia. Tinuruan niyo akong maging independyente. Tinuruan niyo akong maging isang bato. At dahil doon, hindi ako gumuho
Sa halip, natutunan kong gamitin ang katigasan na iyon para tulungan ang iba na ayusin ang kanilang mga basag na bahagi. Tinitigan niya si Corazon ng may pag-unawa, hindi ng isang biktima, kundi ng isang survivor. Ako ay isang psychologist dahil sa inyo. Nakakatulong ako sa mga taong katulad ni Mama at katulad niyo. Kaya sa tingin ko, hindi siya galit. Sa tingin ko, nagpapasalamat pa siya. Iyon na. Ang kapatawarang hindi hiniling ni Corazon, ngunit ibinigay pa rin sa kanya. Ang huling pagpapalaya. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat at kapayapaan. Hinati ni Luzia ang sandwich. Kinuha niya ang isang kalahati at kinagatan ito. Ang lasa ng peanut butter at saging ay hindi na lasa ng pagkaobligasyon. Ito ay lasa ng pagkabata, lasa ng nakaraan. Ngunit ngayon, may halong tamis ng paghilom. Inabot niya ang kabilang kalahati kay Corazon. Nag-alinlangan sandali ang matanda. Tiningnan niya ang tinapay. Pagkatapos ay ang mga mata ni Lucia. Sa huli, sa 1 kilos na puno ng kahulugan, dahan-dahan, gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, tinanggap niya ang alok. Itinaas niya ang tinapay sa kanyang bibig at kumagat. At sa silid na yon sa St. Jude's, sa ilalim ng sikat ng hapon, 2 puso ang nagsalo sa iisang tinapay. Hindi na ito ang tinapay ng araw na simbolo ng kontrol, kundi ang tinapay ng pagsisisi, ng pag-unawa, at ng isang bagong simula. Ang siklo ng takot na nagsimula kay Celestina at ipinagpatuloy sa maling paraan ni Corazon ay sa wakas ay winakasan ni Lucia. Hindi sa pamamagitan ng galit o paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pinakamakapangyarihang gamot sa lahat, ang pagpapatawad.